Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! No? Kasi siyempre, kalat na po na narito yung ICC. Pero sabi nga ni Bato, ito, Senator Bato de la Rosa on Thursday said he would seek the deportation of ICC investigators allegedly in the Philippines if the government did not authorize their entry. So, ayon kay Bato, kung hindi nyo inauthorize, hindi ko ito haharapin dahil kumbaga hindi recognize ng ating gobyerno. So, what's the use of facing them? I-report ko pa sila sa gobyerno natin na i-deport ninyo ito for being undesirable alien dahil nakikialam dito sa atin. Correct, di ba? Kung hindi nyo inalaw, sabi po ni Minardo Guevara, still hindi po dapat, hindi po makikipagtulungan yung gobyerno sa ICC. Kung ito po ay totoo, mula po sa sinabi ng respetadong international lawyer na si Harry Roque, Attorney Harry Roque. Kung totoo po yan na nakapasok po dito yung mga ICC at kasalukuyan nag-imbestiga, dapat po may managot. Di po ba? Kasi una, illegal po yung pag-gather nila kasi hindi naman sila nagpaalam. Parang mga magnanakaw yan. Nakakuha ng gamit, di ba? Tapos bebetahan ka, bawal po yun. So dapat po ipa-deport. Nariyan naman, no? Senator Bato, nariyan naman po si Attorney Harry Roque, baka gusto nyo makipag-ugnayan. May mga ano naman po kayo pareho, no? Sana po makipag-ugnayan kayo, Senator Bato, kay Harry Roque, para pag napatunayan nyo narito sila, pakisipa lang po, kasi mahirap po yan. Nakakasanayan po natin, hindi po porket wini-welcome ng mga dilawan, kakamping, at ng mga makabayan black, ay legal na po, no? Wala na po silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Oh, tama yun, no? Wala nang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Kaya lang naman talaga pinapasok ang ICC dito. Nito lang Nito lang talagang gusto nila ipasok Yung tungkol sa mga Duterte lang talaga yung nagiging issue niyan. Pero kung tutuusin ng ICC kasi, no, hindi natin kailangan dito sa bansa natin dito. 'Di ba? Dahil meron tayong sariling justice system dito. Kasi kung papapasukin natin 'yan, uulitin ko, parang inaamin natin na ang justice system dito sa atin sa Pilipinas ay napakahina. No? Kumbaga parang walang kakwenta-kwenta. Oh, ngayon kung merong kwenta ang justice system sa atin dito sa Pilipinas, no? Bakit kailangan pa natin ng ICC? No, kasi ang alam natin, baka mamaya mapadali lang para mapadali na mahatulan ng mga Duterte para ba madali silang mapabagsak. Yun lang kasi iniisip ng mga mamamayan Hindi lang sa akin ang gagaling sa sinasabi ko, kung hindi sa mga nagiging opinyon at sinasabi, komento ng mga mamamayan dito, kaya kailangan nilang pumasok yung ICC dito. Meron tayong justice system. Kung merong kasalanan si FPRRD, pwedeng dito siya litisin dito sa bansa natin. At hindi na kailangan pang pumasok ng ICC sa eksena dahil hindi napakalaking kasalanan ang nagawa ng isang Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Marami naman siyang nagawang maganda rito sa atin sa Pilipinas. No? Hindi ganun kabigat. Kaya hindi natin kailangan ng ICC. At saka ICC, alam naman natin yung mga war crimes ang nire-resolba niyan. Mabibigat na kaso, di ba? Pero etong mga kasong pong pansarili man na gagamitin ng ICC ko sa pansarili lang, ay wag na lang. Di ba? Hindi natin yan kailangan. Kung lahat po ng walang jurisdiction, papayagan yung pumasok dito, gusto nilang gawin yung gusto nilang gawin, papasukin na rin natin lahat ng mga grupo na kahit walang kinalaman sa Pilipinas. Di ba? Bakit hindi na natin papasukin di? Wina-welcome nyo. Pero sabi naman po ni Senator Bato, hanggang ngayon, naniniwala po siya, no?
sa sinabi. Ito po ang sinabi ni nandito lang ako kung andito sila pag mag-formal communication sila sa akin. Andito lang ako pag pinapasok sila ng gobyerno. Tanungin ko muna ng gobyerno natin kung ito bang pagpasok ng ICC is sanction ninyo or you allowed it. You authorize it. Pag inauthorize ninyo, harapin ko. O yung mga nagsasabing takot si Bato. Ayan na, pag inauthorize daw ng gobyerno, haharapin niya yung ICC. De La Rosa also said he's counting, pero siya po ay nagtitiwala dito po sa sinabi sa kanya ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos pala. Sabi kasi ni Pangulong Marcos, basta solid na sarak na sinabi niya sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Iyan ang pinanghawakan ko. Senator Bato, alam niyo talaga mga honorable na tao, no? Wala pong panghawakan yan. Di po, alam niyo po yung mga honorable na tao, hindi po yung katulad ng Dilawan na panay, asar resibo. Word of honor. Kaya nga honorable na tao eh. Word of honor ang pinanghawakan ni Senator Bato na sinabi sa kanya. Sinabi sa kanya ni Pangulong Marcos na hindi pa makakapasok ang ICC. Sinabi sa kanya. Kaya lang, Senator Bato, ipapaalala lang namin sa iyo, sinabi rin ng Pangulo na yan na no to Chacha. Hindi natin pag-usapan yung Chacha. Noon lang Pebrero. Pagdating po ng Disyembre, iba na po ang tono sa Chacha. Sinabi rin naman po na itutuloy lang po yung programa ng NTF-ELCAC. Pagdating po ng nagkaroon na, ewan ko kung sino na una sa kanila ni Martin na makikipag-enter sa PISTOC. Kala natin, tutuloy na yung magandang nasimula ng NTF-ELCAC na non-national PISTOC. Ngayon, biglang nabaguan lahat. Delikado yung pagtitiwala mo, Senator Bato. Kung sa salita ka lang magtitiwala, ay parang kung wala kang dokumentong hawak, kari tayo. Okay, punta na po tayo sa panibagong paninira na naman. This time po yung sa budget, no? Hindi ko po maintindihan kung di po ba? Ipagmalaki nyo lang, ang dami nyo naman pinagmamalaki. Maraming turistang pumasok. O di okay, hindi naman namin mako-question yun eh. Di ba? Maraming turistang pumasok, 5 milyon. Ito ay over sa target. O di, dapat ganun. Pero mas marami nga lang yung turista nung panahon ni Duterte. Talo pa rin. 8 million nung panahon ni Duterte. Rodrigo Duterte is the best lone president in history. Best lone president daw po si Rodrigo Duterte. Yan daw po yung Duterte legacy. Panay utang. 275 billion emergency fund for 2020. Bibilisan ko lang po pagbabasa. 300 billion funds for BSP 2020. 1.5 billion from dollars from Asian Development Bank 2020, $500 million April 10, 2020, $100 million World Bank April 23, 2020, $750 million 2020, 23.5 loan from Japan 2020, $1 billion, 1.9 billion, $500 million, $600 million, $88 million, $880 million sa iba't iba pong bangko. Naganap po yan 2020. Yan. 540 million loan from ADB, $300 million, $400 million, 24 billion pesos, 300 million, 12.3 billion, 56.6 million from South Korea, Japan yung iba, World Bank, 2021 tsaka 2022. Kung pupunahin nyo, daming inutang ni Pangulong Duterte. Correct? No? Hindi po namin dinidina yan. Malamang nakuha nyo yan. Yan na po ikakalap nila. Pero ano pong paliwanag natin dyan? Okay. Una, tignan nyo po yung petsa. 2020, 2021, 2022. Ano po naganap nung 2020? Dali mauuna na ako magsalita. 2020, 2021, 2022. Yung mga utang na yan, alam natin, is talagang kainitan niya ng pandemic. No? Kasi yung pandemic talaga, ubusan ng pondo talaga yung nangyari dyan. No? Kung hindi tayo mangungutang, talagang dadapa tayo. No, talagang delikado tayo talaga. Pero ang ginawa ni FPRRD talaga, kaya nga sinasabi niya nga, di ba, na kahit mangutang siya ng mangutang, basta tayo ay makasurvive sa panahon ng pandemic, gagawin niya. Di ba? Kasi yung 2 taon na yon, bilang na bilang mo talaga yung pwedeng magtrabaho. Bilang na bilang mo yung pwedeng lumabas. Di ba? So, saan pa aasa ang mga tao nun? Kundi sa tulong ng gobyerno na ginawa ni FPRRD para tayo ay makatawid, makaahon
So yung mga utang na yan is hindi yan parang kinurakot. No? Yung mga utang na yan, alam natin kung saan talaga napunta yan. Kasi kung hindi dinala ni FPRRD sa magandang paraan ang mga inutang na yan, dapat ang mga tao ngayon, nagagalit na. Nagsasalita na, ganyan palang inutang si Duterte, ganto, tapos wala tayong pinakinabangan. 'Di ba? Dapat ganun. Pero hindi. Nananatiling tahimik ang mga tao. Kasi, alam niyo kung bakit? Alam ng mga tao kung saan napunta yung mga inutang na yan. 'Di ba? Para sa kaligtasan, para malagpasan natin ang pandemya na nangyari sa atin dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Panahon po ng pandemya yan eh. Oh. Wala po tayong budget. Ha? Wala pong budget sa pandemya. Di ba? Hindi naman natin expected yan eh. Hindi po na budgetan yan. Ngayon, bilang magaling na Pangulo, anong gagawin mo? Para tayo nagkasakit yung anak natin. Hahayaan lang natin, hindi tayo mangungutang. Ay anak, kahit nilalagnat ka, pasensya ka na, bawal sa reliyon kung mangutang eh. Ay, totoo yan. Tayo parang yan nga, sinasabi ni Sir Badong Aratales, tama yan. No, kahit wala tayong pera, kung ang anak natin ay makikita natin na nagkakasakit, gagawin mo ang lahat para mapagamot mo siya. Kung ang anak natin nakikita mo na nahihirapan, no, hindi ka papayag ng ganun-ganun na lang, napababayaan mo siya ng ganun. Gagawa ka ng paraan para madala sa ospital, 'di ba? Gagawa ka ng paraan. Kahit mangutang ka, kahit kanino, malagpasan lang yung problema na 'yon at masolusyonan. Ganun yung ginawa ni FPRRD. Hindi ako mangungutang anak kahit na tumitirik na mata mo diyan. Oo. Wala pong ama. No? Walang matinong ama. Nahahayaan niya yung anak niya na nangingisay, nanginginig na diyan na hindi niya man lang papatikimin yung ng ospital. Kaya yung kalukuhan yung mga pinagagawa ninyo eh. Sisiraan ninyo si Pangulong Duterte dahil nangutang ng pandemya. Yung mga inutang na yan, kaya tayo nakasurvive as Pilipinas. Kaya nakabangon yung ekonomiya natin right after. Alam niyo po ba? Kung hindi po nangutang si Pangulong Duterte at bumagsak po ang Pilipinas, bumagsak po Yari. ang ating ekonomiya. Hindi po Pangulo si BBM ngayon, mga ungas. Ang presidente natin ngayon, si Leni Robredo. Kasi, di ba, before election, na ibangon pa ni Pangulong Duterte yung ekonomiya natin. Lahat ng nakinabang, ang hirap magalit, no? Kayo ang nakinabang. Yung Marcos, kayo, ano sinabi ni Senator Amy? Na ngayon ay nare-realize natin. No? Kaya nakabalik yung mga Marcos, inubos na ni Pangulong Duterte lahat ng kalaban nyo. Ay, ang mga dilawan kakamping ngayon, wala na. Wala nang power, wala. Wala na sila. Akalain mo yun. Mga natahimik na pero mukhang nagkakaroon pa rin sila ng pailalim. Pero natutuwa sila siguro sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Yung nangyayari sa Uniteam ngayon, na ganyan na nagkakaroon ng mga issue. Tuwan-tuwa sila kasi sa kanila nagke-credit na yan. Sige, mag-away-away kayo. Sa susunod, it's our turn. Parang ganun yan eh. Yun, yung paghangad ni Pangulong Duterte na tayo maiahon mula sa pandemya at nagtagumpay siya. No? Nagtagumpay po siya. After ng pandemya, tayo ang pinakamabilis na nakarecover na bansa sa Asia. Pangalawa tayo sa pinakamataas yung GDP after ng pandemya. Kala nyo ba basta yun, minagic lang yun? O magsikap tayo lahat? Hindi po yun. Dahil yun sa patuloy na paghanap ng pondo ni Pangulo. Yung ginagawa ni BBM. Kaya baga, hindi masamang mangutang basta sa mabuti ang patutunguhan. Di ba? Pinaglalaban yung pagbiyahe-biyahe niya. Yung ginagawa ni BBM na naghahagilap ng pondo, pumupunta sa iba't ibang bansa. Nagawa po yan ng PRRD na narito lang sa Pilipinas. Dahil sa husay niya sa diplomasya, friends to all, enemies to none. Hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo naiintindihan yung
kung gaano kabagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, ano ang masasabi nyo tungkol sa videong ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.